Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Best friend, nagtatakang nag-angat si Lorene ng tingin kay Bernard. Nasa trabaho sila at napagkasundoan na nilang kapag naroroon ay bilang mga profesional sila. Sila lang naman ang kanilang mga kaibigan doon ang nakakaalam kung gaano sila ka-close. Lahat sila ay may hawak ng teams, maliban dito na supervisor naman nilang mga team leaders. Hindi nila gustong ma-insecure ang team members ni Tresha kung magpapakita sila ng closeness sa trabaho. Lagot sila sa mga ito, kaya nga hindi rin siya nito tinatawag na best friend kapag nasa opisina sila. Sandali siyang tumingin sa paligid. Abala ang lahat sa kanya-kanyang trabaho. Bakit? Tanong niya. Busy ka? Umiling siya. Hindi naman masyado. Why? Hinila nito ang isang bakanting silya at umupo sa harap ng desk niya. Sandali lang ito. Tungkol ba saan? Tumingin muna ito sa kanya bago na nga lumbaba. Kinausap ako ni Marvin. Tumaas ang isang kilay niya. Hindi na Sir Marvin ang tawag nito sa lalaki. At nagpapaalam siyang manliligaw sa'yo. Kinagat niya ang ibabang labi bago siyang ngumiti. And bumuntong hininga ito. Nagigilty ako. Mukhang inlababo nga sa'yo ang mokong. Akala ko suko na. Pero siya palang ang nanliligaw sa'yo na nagpaalam muna sa akin. Aminado ako. Na-impress ako. Napigil siyang mapangiti. 4 na linggo na mula nang huli sila mag-usap ni Marvin tungkol sa panliligaw nito sa kanya. Mula noon, nakahalata niyang medyo dumistansya ito pero friendly pa rin sa kanya. Alam niya nag-iisip ito. Gusto mo ba siya? Matama nakatitig sa kanya na tanong ni Bernard. Nagkibit balikat siya. Hindi ko pa alam. I don't think he's a bad guy though. At kumpara sa ibang nanligaw sa akin, aminado rin ako na sa kanya ako pinaka-impressed. So, ibig mong sabihin, gusto mo magpatuloy siya sa panliligaw sa'yo? Hello? Pumayag na nga ako makipag-date sa kanya, ano? Hindi pa nga lang nangyayari iyon dahil nagdadalawang isip nga si Marvin na makita sila nito ni Bernard na nagsasayaw. So, papayag ako. Kung sa tingin mo, okay siya sa kilatis mo, pwede. Sagot niya, poker-faced. Tumangutango ito. Kapag kuwan, ay itinukod nito ang mga kamay sa gilid ng kanyang mesa. Pero magpapaalam din ako sa iyo ha. Oras na saktang kanya, pinaiyak at niloko. Mata lang niya ang walang latay. Pupulbusin ko siya na parang chok at sasabihin ko ito sa kanya. Maliwanag? Alanganin siyang tumango. Ayaw niya magsalita dahil siguradong matatawa siya. Nagmarcha na ito palayo sa kanyang desk. Nang hapong iyon, inimbitahan siya ni Marvin para sa isang dinner date sa Sabado ng gabi. Natuloy din ang date natin, Lorene. Natatawang sabi ni Marvin sa kanya na makaupo na sila sa kanilang mesa. Oo nga, last year pa sana. Inabot din na 3 months bago natuloy. Sabi naman niya, dumating ang waiter at ibinigay nilang kanilang order. Seryosong tumingin sa kanya si Marvin nang makaalis ang waiter. Bakit? Naaasiw ang tanong niya. Naisip ko lang si Bernard. Hanga ako sa pagiging mabuting kaibigan niya sa'yo. Ngumiti siya. Swerte ako sa kanya. Pero wag mong sasabihin kasi alam na niya iyon at lalo lang yung magmamalaki. Nagpaalam din ako sa kanya na dadalawin kita sa inyo at pumayag siya. Lalong lumawak ang ngiti niya. Hindi naman ako magtatagal doon. Kaya lang ako pumayag tumira muna sa kanya dahil kahit ang mga kapatid ko at si Tita Maribel hindi matahimik na mag-isa lang ako sa apartment ko. Tapos may gumagala pang serial killer. Speaking of that serial killer, wala napapabalitang bago niya na biktima ano? Not that I'm hoping na meron. Mas gusto ko kung mababalita na nahuli na siya para makabalik na ako sa apartment ko. Oo nga, yung sister ko nga, pinatira ko rin muna sa bahay ko para merong kasama. Dati kasi, kasama niya yung mga kaibigan niya. Hindi rin ako matahimik. Kaya hayun, mabuting at pumayag. Matikas kasing ulo nun eh.
Mabuti naman. So, sa anong province nyo? Nandoon bang parents nyo? Masigla nitong sinagot ang mga tanong niya. Na-relieve naman siya. Nasa sala si Bernard at nanonood ng TV nang ihatid si Lorene ni Marvin pagkatapos ng kanilang dinner. Maayos na nagbatian ng mga ito. Inalok pa nga ni Bernard si Marvin na magkape, pero magalang na tumanggi si Marvin. Hindi pa raw umuuwi ang kapatid nito at susunduin pa nito sa bahay ng mga kaibigan. Nagbihis agad siya ng pambahay at naghilamos ng muka. Pagkatapos ay lumabas siya sa sala. So, what do you think? Tanong niya kay Bernard. Anong what do you think? Tanong nito. Hindi inaalis ang tingin sa TV. Alam mo na, about my date. Mali ko sa date nyo. Hindi naman ako kasama doon. Bakit? Gusto mo sa susunod may chaperone? Ay, ayoko nga no. Pero kasing protective siya sa sister niya gaya mo sa akin. Mabait talaga. Kumunot ang noon nito. Oo na. Huwag kang magulo. Nanonood ako. Nangingiti pumasok siya sa kwarto niya at nagbasa ng pocketbook hanggang sa makatulog siya. Pinatay ni Bernard ang TV. Halos 2 oras siya nakatanga sa harap niyon pero wala siya naunawaan sa palabas. Hinintay lang niyang oras na sigurado siyang tulog na si Lorene para isipin nito nanonood siya. Alam niyang dinig hanggang kwarto nito ang TV kahit nakasara ang pinto. Tumayo siya, lumapit sa pinto ng kwarto nito at binuksan iyon. Sumilip siya sa loob. Na makita niyang tulog na ito, tuluyan siya pumasok. Laging bukas ang lampshade kapag natutulog ito. Bago pa man sila tumira sa Maynila, alam na niyang hindi ito nakakatulog na walang ilaw. Takot ito sa dilim. Nakasama na niya ito mag-camping at nagkasama na rin sila sa isang tent. Nagising itong parang hindi makahinga at takot na mamatay na ang liwanag ng campfire sa labas. Kinuha niya ang pocketbook na bumagsak sa tabi nito at ibinaba iyon sa nightstand. Pagkatapos, maingit siyang umupo sa gilid ng kama nito. Nakaharap ang mukha nito sa liwanag. Pinagmasdan niya ito. Tiniis niya ang kirot na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Alam niyang tamang kanyang ginagawa. Kahit mahirap, kahit masakit, hindi niya pupursahing mahalin siya nito. Gusto niya maramdaman muna nito kung paano mahalin ng iba kumpara kung siya ang nagmamahal dito. Kapag nangyari na iyon, saka niya sasabihin dito ang tunay niyang nadamdamin. Paano kung tuluyan itong ma-in-love kay Marvin? Napapikit siya ng mariin. Pero hindi niya hahayaang matalo siya ng takot. Ilang beses na niyang naitanong iyon sa kanyang sarili. Sa ilang beses na iyon, nakumbinse pa rin siyang kailangan muna niya itong bigyan ng laya na matagpuan ng sarili. Tutal, kasama niya ito, siya pa rin ang best friend nito at mahalaga pa rin sa buhay nito. Mararamdaman niya ang tamang pagkakataon kung kailan niya ito dapat ipaglaban at kapag nangyari iyon, walang hindi makakaalam. Pagkatapos niyang halikan ito sa noo, ay lumayo na siya at tinungo ang pinto. Nagising si Lorene sa tunog ng alarm clock. Pagkatapos patayin iyon, ay hinagilap niya ang pocketbook niya para ilagay iyon sa nightstand. Itutuloy niya ang pagbabasa niyon mamaya kapag tapos na ang mga dapat niyang gawin para sa araw na iyon. Pero wala sa kama ang pocketbook. Nakita niya na sa ibabaw na iyon na nightstand. Napangiti siya. Sinilit na naman siya ni Bernard bago ito natulog. Para itong yaya o tatay, naaalala niyang ginagawa ng dati niyang kanyang papa noong nabubuhay pa ito. Nakadama siya ng kakaibang init sa dibdib niya. Iyong klase ng init na nagdadala ng kaligayahan at seguridad. Noong isang gabi, akala nito ay tulog na siya nang pumasok ito. Inayos ito ang kanyang kumot. Inalis sa kanyang muka ang buhok na tumabing doon at hinalikan siya sa noo. Napabuntong hininga siya. Siguro, kung nagkaroon ito ng iba pang kapatid, ang swerte-swerte ng mga iyon. Bakit nga ba hindi ito nabigyan ng ganoong pagkakataon? Ang sarap-sarap nito magmahal. Ang sarap nito mag-alaga. Punong-punong puso nito ng pagmamahal na maaari nitong ibahagi sa iba. Paano kung mayroon na itong asawa? Nakadama siya ng kirot sa puso niya. Inabot niya ang una niya at niyakap iyon ng mahigpit dahil sa naramdaman niya kung anong malaking kakulangan sa naisip niya na hindi na sila magiging gaya ng dati kapag nag-asawa na ito. Siyempre, ang babaeng pipiliin nito ang uunahin nito sa lahat. Mamahalin, aalagaan, bibigyan ng proteksyon, kukulitin at lalambingin. Hindi na siya. And worse, baka magpaselos pa siya. Baka iwasan na siya ni Bernard
para hindi nito awayin ang asawa nito. Hindi naman siguro ito pipili ng babaeng makitid ang isip at hindi rin siya papayag na pahirapan at ligaligin ang buhay ng kanyang best friend. Kapag napansin niyang ganoon ang nobya ni Bernard, hindi siya mangingiming paghiwalayin ang mga ito. Napatigil siya sa naisip, natutup niya ang kanyang bibig. Ngayon, nakaka-relate na siya kay Bernard kung bakit bantay sarado ito sa mga manliligaw niya. Karamihan sa mga iyon ay nagsaselos at takot kay Bernard. Ang tanging pinayagan nito ay si Marvin na nagpapakalalaki, nirespeto at tinanggap na parte ng buhay niya si Bernard. Kung magiging kasintahan niya si Marvin, hindi ito ang klase ng lalaki matatreten kay Bernard. Mananatili sila magkaibigan ng kanyang best friend, kaya masaya pa rin. Bakit hindi siya naging ganoon kaselosa dati sa mga niligawan at naging girlfriend nito? Easy, naisip niya habang bumabangon mula sa higaan. Ni minsan ay hindi pa niya naramdaman na maging seryoso ito sa isang babae, gaya ng pagkaseryoso sa kanya ni Marvin at ng iba pang mga naging maniligaw niya. Hi, good morning, bati ni Lorraine kay Bernard. Pawisan si Bernard nang lumabas ito mula ng kwarto. Curious ito nakatingin sa kanya nang magbukas ito ng refrigerator para kumuha ng bottled water. Sigurado siyang kakatapos lang nito mag-exercise sa treadmill nito. Ang aga mo, nagluluto ka? Lumapit ito at sinilip ang sinasangag niyang kanin sa kawali. Wow, ang bango. Maligo ka na. Pawis ka na, bilis. Sa kanyang pagkagulat, niyapo siya nito mula sa likod. Pagkatapos, ay mabilis siyang hinalikan sa pisngi. Ay, ang baho. Simba tayo? Nakangising sabi nito. Nag-init ang kanyang mga pisngi at alam niya hindi lang iyon dahil sa usok na nagmumula sa niluluto niya. Oo, magpapasalamat din ako sa mga blessings ko. Yahoo! At patakbo itong bumalik sa kwarto nito. Napailing na lang siya. Ang mga lalaki talaga kapag masarap ang pagkain. Napansin ni Lorraine na laging tahimik si Trisha. Para nahihiya rin itong makitungo sa kanya. Samantalang dati, walang pakundangan ng bibig nito sa pakikipagbiruan sa kanya. Lagi pa itong may kausap sa telepono ngayon. At kung dati ay ginagawa nito iyon sa mesa kung saan sila madalas kumain kapag break time, ngayon ay lumalayo pa ito. At pagbalik nito ay namumula-mula ang mga pisngi nito na parang kinilig sa kung sino mang kausap nito. Sa hula niya, in love ito. Ang nakapagtataka lang, bakit parang umiiwas ito sa kanya? Para nahihiya ito na para ba may kinalaman siya sa nangyayari dito ngayon. Ang totoo, may kutob siya sa nangyayari dito. Medyo kinikilig nga siya sa hinala niya. Sinabi niya kay Bernard na napansin niya kay Trisha. Napansin din pala nito iyon at pareho sila ng hinala. Nabigyan ng realisasyon ang kutob nilang dalawa nang lumuwas sa Maynila si Angelo isang weekend. Sinabi nito sa kanila na girlfriend na nito si Trisha. Paano naman akong hindi mahihiya? Alam mo namang mas matanda ako sa kapatid mo. Magkaedad tayo. 2 years. Pinag-uusapan ni Lorraine at Trisha ang tungkol sa relasyon nito at ni Angelo. Lumabas sila ng gabing iyon ng Sabado at nagtungo sa isang bar kasama ang barkada at si Angelo. Nabigyan sila ng pagkakataon ni Trisha na mapag-isa sa mesa habang nasa CR si Corina. Wala pa sina Peachy at Jojo at may ino-order naman sa bar sina Angelo at Bernard. Malalate din si Kent dahil sa kung anong dahilan. Nagkakahiyaan pa sila noong una pero magsimula mag-usapan, hindi na napigil ang damdamin ni Trisha kahit parang hiyang-hiya pa rin ito. Alam mo, I don't care kung ano man ang edad mo. Kahit 10 taon pa ang tanda mo sa kapatid ko. Basta, he's happy and you're happy. Masaya na rin ako. Ngiting-ngiting yakap siya nito. Alagaan mong kapatid ko, sabi niya rito. Siya nga itong maalaga. Siya ang pinaka-sweet na lalaki na kilala ko at nasa kanya na ang lahat ng hinahanap ko. Paano ba naman ako hindi mai-inlove sa kapatid mo, Lorraine? Tuwing umaga, dire-diretso ito sa pagkakwento hanggang sa pinigilan niya ito. Trisha, information overload. I don't think na gusto kong malaman yan tungkol sa young bro ko. Natawa ito at tinutup ang bibig. Oo nga pala, only brother mo siya at baby na baby pa rin siya sa mga mata ko. Sorry, kumagikik na sabi nito. Lorraine, nilingon na niya si Marvin. They were supposed to go out that night. Dahil sa biglaang pag-uwi ni Angelo, nagbago ang plano. Inimbitahan na lang niya itong sumama sa kanila sa bar at nagpaunlak naman ito.
kaya sumunod ito roon gayon. Alam na iyon ng mga kaibigan niya. Marvin, halika, sit down. Masiglang imbita rito na Trisha. Yumuko si Marvin at hinalikan siya sa pisngi. Saka ito umupo sa tabi niya. Feel at home ka lang ha, huwag kang mahihiya, sabi niya dito. Inabutan niya ito ng beer. Tumango ito. Okay. Bumalik na rin sa mesa ang iba pa nilang kasama. Maya-maya pa ay isinilbi na ng waiter ang mga inorder nilang pulutan. Dumating na rin ang iba pa nilang kasama. Pinakahuli si Kent. Ilang sandali pa ay umarangkada ng kwentuhan. Malapit ng Holy Week, barely a month na lang. Ang bilis ng panahon no, nasambit ni Corina habang kumakain ng mani. Oo nga, saan niyo balak mag-spend ng Holy Week? Tanong ni Trisha. Ako, baka umuwi sa province namin, ani Kent. Luluwas si Angela kasi nangako akong ipag-shopping ko siya. Kasama niya si Venice, sabi naman niya. Alam ko, balak din ni Mommy na lumuwas, sabi ni Bernard. Eh di ba peak season yon sa hotel? Gulat niyang tanong dito. Ako muna ang mamamahala doon habang narito sila ni na Venice. Nagulat siya. Ha? Bakit hindi mo sinabi? Ngayon, sinasabi ko na. Eh hindi ako marunong mag-drive. Si Venice naman, hindi gamay itong Manila. Paano kami mag-iikot? Tumingin si Bernard kay Marvin. Pare, may plano ka ba sa Holy Week? Umiling si Marvin. Wala pare, ako na lang ang sasama sa kanila. Wala ka bang province? Bali niya rito. Hindi pinapansin ang kakatwang disappointment na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Meron, pero hindi ako uuwi. Sister ko lang. After the Holy Week, kasama ni ang parents namin pagbalik dito. Uy, biro ni Peachy. Ipakikilala mo na ba si Lorin sa kanila? Nahihiyang sumulyap sa kanya si Marvin. Kung papayag siya, pilit siyang umiti. Gaya ng balitang uuwi si Bernard at hindi na nila ito makakasama sa Holy Week, nagulat din siya sa balitang luluwas ang mga magulang ni Marvin. Hindi niya alam kung ready na siyang ipakilala nito sa mga magulang nito. Hindi pa naman siya magkasintahan. Hindi pa parang pressure iyon sa party niya. Wala siya naririnig mula kay Angelo tungkol sa plano nito para sa Holy Week. Hindi tuloy niya maiwas na manghula. Malamang na si Trisha ang aakyat sa Baguio para doon magmahal na araw. Napunta sa ibang paksa ang usapan. Nalaman nilang may bagong idinedate sa Corina. Dati na nitong kakilala ang lalaki. Kaklase nito noong college. Mula roon, nabuksan ang usapan tungkol sa love life. Bukod pa sa mga karelasyon na napagkaisahan si Kent na napakatorpe at hanggang ngayon ay hindi pa rin nililigawan ang matagal na nitong gustong ligawan sa office na isa ring accountant. Kanya-kanya ang mga lalaki sa pagbibigay ng tips pero panay lang ang iling ni Kent sa mga iyon. At nang bumuelta ito, si Bernard ang napagdiskitahan. Ako nga nagtataka sa iyo eh. Mula nung aksidente, lumayo ka na sa mga babae. World record yan, sabi ni Kent. Agad iyon sinang-ayunan ng lahat. Habang siya ay natatawa lang. Pero tama si Kent. Naalala niya ang pangako ni Bernard na magbabago na ito at aminado siya. Hindi niya inaasahan na kasama iyon sa mga magbabago. Naalala niya si Ulpi noon na nag-crush na sa salo-salo nila magkakaibigan sa condo unit ni Bernard na nadamay pa si Marvin. Mula noon, halatang hindi na nito pinapansin si Bernard kahit sa opisina. Kahit nagkakandara pa na sila sa pagpapapansin sa iyo, hindi mo sila pinapansin. Patuloy ni Kent sa kinasanayan na nilang matter of fact na paraan nito ng pagsasalita. Para itong lagi nagbibigay ng oral report sa klase. Hindi ko alam kung ano nangyari sa iyo sa aksidente na yon. You weren't castrated, were you? Nasamid si Bernard sa alak na iniinom nito na lalo nakadagdag sa tawanan ng lahat. Offended itong tumingin kay Kent na nanatiling poker-faced. Hoy, kumpleto pa rin ako. Singhal nito pagkatapos ay biglang bumaling sa kanya. Di ba Lorin? Siya naman ang nasamid sa iniinom niya. Nang matapos siya sa pag-ubo, ibinato niya ito ng balat na pangmani. Kung malapit ito, baka nabartukan niya ito. Kaso, nakapagitan sa kanila si Kent. Anong pakialam ko sa'yo? I only meant na kasama kita sa ospital so you would know if I was emasculated, diba? Kaya sabihin mo sa kanila, I still have my member where it should be and it's still fully functional. Alam kong hindi ka nakastraight, pero hindi ko alam kung fully functional yan. Ganti niya. At kung interesado kayong malaman, feel free to feel it guys. He just issued an invitation. Really, nagtawanan na naman ang lahat.
pero nagsimula na siyang maasiwa at hindi na naging normal ang biruan pagkatapos niyon. Tama ang kutob ko mga ka-Felicidad. Mahal ni Bernard si Lorene pero hindi niya masabi sa kaibigan. Paano kung mahulog ang loob ni Lorene kay Marvin? Malamang magsisisi si Bernard. Kaya naman, abangan!